Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nandito naman ulit tayo sa isang live episode ng The Hero. Ang kakaiba lang ng episode na ito this time is that we are also observing Lent. While we are here in Mandaluyong, pero tuloy-tuloy yung kwentuhan natin. Kung hindi man sa biyahe sa daan, pero yung biyahe ng ating buhay. Kaya for the next coming days, magsasama-sama ulit tayo tuwing tanghali for 30 minutes para makipagkwentuhan, makipagbalitaan at mas importante, pag-usapan din kumusta yung biyahe natin bawat isa. And for this Lenten season, pinili natin na pag-usapan din ano kaya yung ano yung mga characters ng Lent na mapagkukunan natin ng, kung hindi man aral, pero mapagkukunan din natin inspirasyon or magiging basehan sa ating mga reflections while we are in our homes, while we will be going into the non-working holidays. Maganda rin pag-usapan at pagnilay-nilayan at pagdasal. Kumusta yung biyahe natin? Not just physically, but also spiritually. So, kumusta? Sino bang mga kasama natin ngayon? Let me share this live. Eto, ayan. Sige. So, for today, isa sa mga interesting na characters ng Lent ay si Judas. Si Judas, napaka-interesting dahil of the 12 apostles, siya yung naging simbolo ng betrayal. Kung babaliktanaw natin yung kwento sa Bible, na pinili, hinandpick ni Jesus yung 12 apostles. At sa 12 yun, they were handpicked, as in talagang isa-isa. Sa dami-daming pwedeng piliin, bakit yung 12 yung pinili? At isa dyan, si Judas. So ano yung pwede natin maging reflections on the character of Judas? Na siya ay yung naging simbolo ng betrayal. So bago tayo magpatuloy, again, for the next coming days, during the Lenten season, tuloy-tuloy pa rin yung ating kwentuhan every 12 noon para sa ating biyahero. But yung biyahero physically, mag-observe ng Lent. Pero tuloy-tuloy yung ating, magkikita pa rin tayo every 12 noon for 30 minutes. Para pag-usapan naman kung hindi man yung biyahe ng sasakyan, biyahe papunta sa iba't ibang lugar. Pero ito naman papunta sa loobin, papunta sa ating siguro spiritual journey na rin, di ba? So, gandang tanghali daw, sabi ni Kuya Rex Aguilucho. Magandang tanghali din po sa inyo. Nanonood din sa atin si Kuya Toy. Maraming salamat, Kuya Toy. By the way, Kuya Toy, nandito pa yung red rice na pinabaon sa'yo ng kapitbahayan. So, kunin mo na lang. Si Colleen is also watching. Hello, Colleen. So, again, yung sa susunod na mga araw, pag-uusapan natin yung mga characters ng Lent. At ano yung pwede natin makuha mga aral. And hopefully, it will also trigger reflections and prayer. So, nasabi ko kanina na una nating pag-uusapan is yung character ni Judas. Na si Judas, naging simbolo ng betrayal. Na kung isipin, all the 12 apostles ni Jesus were handpicked inisa-isa, pinili. Sa dami-daming pwedeng maging disipulo, sila yung pinili. Pero merong isa na nagbetray kay Jesus. Kasi yung betrayal, hindi lang naman yan about hindi ka tinupad na pangako. It's deeper than that because it challenges mismong or disrupts yung pinakamalalim na human experiences. For instance,
napaka-painful ng betrayal sa mga tao dahil it disrupts or it tears or pinupunit yung human connections that we value a lot. And in fact, sometimes, even intimate connections among, let's say, husband and wife or among girlfriend and boyfriend, na kapag yung intimate na connection na yun, na napunit, masakit yun. Lalong-lalo na kung ang cause ay betrayal. Diba? So betrayal hurts a lot because sabi ko nga kanina, masyado niyang dinidisrupt yung ilaliman ng human experience. At isa dyan, kasi yung tayong mga tao, we have a need for not just connection but also companionship, or kung hindi man companionship, we have a need na may kasabay sa pagtaguyod ng buhay. Diyan papasok yung ating mga friends, diyan papasok maybe yung ating yung komunidad na inaasahan natin na kasabay natin sa pagtaguyod ng buhay. So, kaya lang, again, sometimes betrayal also comes from this group of people, from our friends, from our community members, na kung sino yung ini-expect natin na kasabay natin sa pagtaguyod sa buhay, sila pa yung nagiging cause ng ating challenges. So, masakit talagang betrayal. And also, sometimes may mga experiences tayo na yung betrayal is brought by people na inaasahan natin to fight a common enemy. Diba? Kung merong tayong kalaban at meron tayong kakampi, pero yung kakampi natin biglang iniwan tayo. Or biglang biglang nandun na sa kabila. So, masakit yun. Masakit na betrayal yun. Na yung loyalty that we expect from a tribe, from our group na lalaban para sa isang common enemy, nasisira yung samahan, na masakit din na betrayal yan. At nakikita natin madalas sa Pilipinas, lalong-lalo na kapag may eleksyon, di ba? So, people are accusing each other left and right, mga political parties nagpapalitan, na yung dating magkakasama, nagkakahiwalay, at palipat-lipat ng allegiance. So, it's a common sight. No? So, yan yung mga pagnilay-nilayan natin. So, may nagbati dito. Si Ate Lea. Si Ate Lea si Ate Lea, si Ate Erna ng Agusan del Sur. Maayong hapon. Si Madeline de la Cruz from Saysayin, Bagak. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Si Lea Nungay. Magandang tanghali din po. So, now, yes, masakit yung betrayal. As in, matindi. Malalim yung dinudulot na pighati sa atin. But for this conversation, instead of recalling to mind sino yung nagbetray sa atin or paano rin tayo nasaktan, I would suggest that we do it on the reverse. Na ano naman yung mga instances, mga panahon na tayo yung nagbetray? Ano naman yung mga panahon na hindi tayo yung binigo, pero tayo yung nagbetray? Hindi tayo yung tinraidor, pero tayo mismo yung nagdulot ng sakit sa iba. Who did we betray? Who are we betraying right now? Again, this series ngayong Lent is wala man tayo sa physical na biyahe, pero inaanyayahan namin kayo na everyday for just 30 minutes, pag-usapan din natin ano yung biyahe ng ating spiritual at ang ating relationship with God and relationship with other people. Mag-iba-iba man yung relihiyon natin, pero sa tingin ko, we share the same aspirations na to be
Not just to be at peace with God and with our neighbors, but also to make sure na tayo nagagamit na instrumento ng Panginoon para makatulong sa iba. So for this Lent, sabi ko kanina, we will be featuring or we will be talking about characters sa Kwaresma na baka hindi masyado na pag-uusapan or maybe we have to look at it from a different lens. Okay? So kanina, naumpisan yung pag-uusap about isang character napaka-interesting which is Judas, na siya yung naging simbolo ng betrayal. Para sa mga ngayon lang nakapasok, so we're talking about Judas, na isang disipulo ni Jesus na of the 12 na handpick, piling-pili sa dami ng pwede, pero siya yung pinili. Pero siya, bakit niya binitray si Jesus? Masakit ang betrayal. So, before we continue, so magandang tanghali daw galing kay Kuya Chris ng Porac. Magandang tanghali po. Kay Sandra Balagot. Shout out from GK Talisayan, Misamis Oriental. Wow, maayong hapon diha. Hopefully makaanha pud ang biyahero puhon diha sa Mindanao. So si Nash Salamanqueros watching. Hello, Sir Nash. Si Ate Sandra nagsabi, buti nakaabot pa ako. Yes po, abot na abot. Si Chris Asio, hi from GK Namnama. Magandang tanghali, Kuya Chris. Kay Elna Espedilion ng GK Francoville, Piel, Baliwag City. Maraming salamat. Galing po kami sa Piel kahapon, sa Francoville. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap at na-inspire kami sa inyong samahan at hindi lang yan, sa inyong livelihood program. So meron kayong not just water refilling station, meron din kayong patahian na doing good at malaking tulong sa inyong mga kasamahan. Nagbati din ang Gawad Kalinga sa Zamboanga del Norte. Maayong hapon. So sabi ni Chiner ni Kuya Chris, Lucas chapter 6 verse 27 to 28. So ngunit sinasabi ko sa inyo na nakikinig. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo at ipinalangin ninyo ang nang aapi sa inyo. So, salamat Kuya Chris. So, sabi ni Salvacion de la Cuadra, hello po sir, pabati naman po dito sa GK Towerville. Yes, magandang tanghali po sa inyo sa Towerville, Bulacan. At lalong-lalo daw yung masipag niyang president, si Ate Jean Olia. So, magandang tanghali po Ate Jean. Salamat sa patuloy na paninindigan bilang leader sa GK site ninyo. Shout out from GK Kibasalan, North Cotabato, from Arakan. Maayong hapon, Kuya Alvin. Galing kay Marie Joanna naman, hello po. Shout out from GK Luna Herona, Tarlac. Magandang tanghali po sa mga taga Tarlac. Kay Legine Batawan Antonio, shout out from Kamanagan, Ganatan, Arakan. Wow, daming nating mga kasama from Arakan. At kay Mylene, syempre, ating leader sa GK Baseco. Magandang tanghali po. Sabi niya, hello po mga bayani, Tito Dan, at sa lahat ng mga GK site watching from Gawad Kalinga Baseco. So, yun po, no, na instead of, while betrayal is painful, and before we talk about even forgiveness, let's also take the time na pag-isipan din, ano naman yung mga panahon na tayo yung nag-betray, na tayo yung nagsira ng relasyon, na tayo yung nang iwan. Kasi madalas kapag may pinag-uusapan ito, lagi lang doon sa, siyempre mauuna sa usapan, sa isipan natin, yung mga panahon na tayo nasaktan. Pero ano naman yung mga instances na tayo yung naging cause ng pighati? Na, unang-una, sino yung mga madalas natin na betray? Isa dyan,
Siyempre, yung ating relationship with God, di ba? So, maraming beses na tayo nagkakasala, maraming beses na yung relationship natin sa Kanya, yung ating mga, ang ating, yung pangako na sa binigay niyang buhay, sa regalo na buhay na binigay sa atin, na madalas hindi natin nagagamit ng tama. So, kasama yun doon. At during this Lenten season, pag nilayan natin, pagdasal natin, ano yung mga panahon na na-betray natin yung Panginoon. Pero hindi lang yan. Ano naman yung mga pagkakataon na na-betray natin yung ating sarili? Yes, yung ating sarili. Kasi madalas din, madalas na ina-atsyapera or hindi nabibigyan ng pagkakataon yung pag-usapan, yung relationship natin sa ating sarili. Minsan, maybe iniiwasan consciously or baka subconsciously hindi natin nabibigyan ng pagkakataon. Anong mga pagkakataon na nabibitray natin yung ating sarili? Isa dyan is yung ating kalusugan. Tayo yung may pinaka-responsible na tao para alagaan yung sarili nating kalusugan. And many times, tayo yung nagbibitray sa design ng Panginoon na ang binigay sa atin na katawang pangtao, dapat inaalagaan. Kaso, dahil sa mga panahon na mas nangingibabaw yung ibang mga bagay-bagay na sa tingin natin nagpapasaya sa atin, pero yung pala causing damage sa ating sarili. Para sa akin, that's already betrayal to self. Lalong-lalo na, especially starting with our health. Madalas, lalo na kapag mga medyo bata pa tayo, sinasabi na, okay lang yan. Pero, nagigising na lang tayo one day na it's too late. Kasi masyado natin pinabayaan yung ating sarili. Isa pa dyan would be our personal values system. Na there are times na kino-compromise natin yung ano yung importante sa atin. Mga values ng integrity, ng honesty, ng even faithfulness, integrity, di ba? Na may mga beses na nako-compromise natin. Those are also instances wherein we betray ourselves. By the way, in terms of talking about health, kami ni Colleen, we will go into a 3-day water-only fasting, starting tonight. So, our last meal would be tonight, and then our next meal would be on April 3 ng gabi. Our next meal. So, 3 days yan, 72 hours na water only na fast. Siyempre may salt, may minerals, magnesium, pero zero carbohydrates, zero fats, zero protein, zero food. It's a way of physically of restarting our health, and spiritually it's also a good time for prayer and reflection. Okay. So, eto, may nagbate. Sabi ni Tatay Joseph, eto. Ano to? Kilala ko to. Pagka, GK Aritao, Nueva Vizcaya. Good morning. Shout out GK Aritao galing kay Tatay Joseph. Okay, yun, si Kuya Chris may shinare ulit na Bible verse. So, yan. Take time to check it out. So, yun. So, what else? Sometimes, hindi lang yung sarili natin yung nabibitray natin. Minsan, nabibitray din natin yung ating mga family members and friends. So, let's also take this time, especially this Lenten season, to reflect and to check sino ba yung nasasaktan natin. Ating mga kapamilya, ating kadugo, ating mga kaibigan. At, and this is also a good time, di ba? Na
make amends. Also, good time to ask for forgiveness. And also, today is always the best time, not tomorrow, to fix our relationships. Okay. So, what else? Ano pa yung mga instances na tayo nagiging source ng betrayal? Kasama na dyan yung ating relationship with our fellow Filipinos, especially among the poor, especially the poor amongst us, na madalas sila yung mga naiiwan, madalas sila yung na-exclude, madalas sila yung nadidihado. Marahil, let's also check ano yung mga instances na tayong nagiging dahilan para mas humihirap yung ating mga kababayan. Starting from not doing anything. Diba? The sin of omission. Diba? Hindi lang naman sin of commission. So, tayo sa God Kalinga, we make sure na while we are fixing our lives, we also make sure that we help others go through life as well, especially yung mga mahihirap. And madalas yung maririnig sa amin bilang mga kuya, ate nyo sa GK na dapat wag nating iwan yung ating mga kababayan, lalong-lalo yung mga mahirap. Wag nating sabihin na dahil mahirap yan sila, dahil tamad yan sila. Na kitang-kita natin lalo sa sitwasyon sa Pilipinas na kahit sobre mong sipag, pero kung yung sitwasyon, yung environment mo is not enabling you to get out of poverty, walang mangyari. Kasi kung sa sipag lang, di hamak na mas masipag yung marami nating mga kababayan na mga magsasaka, mga kututubo, mga mangingisda, na kung sa sipag lang, sila yung pinakamasipag na mga Pilipino. Nagigising ng alas 4 ng umaga, natatapos ng late in the afternoon, nagtatrabaho pa rin. So, hindi sipag yung dahil, hindi kakawalan ng sipag yung dahilan. Ang dahilan ay yung sistema sa ating lipunan ay nakadesign na dehado sila. For instance, pumisita kami kasama si Kuya Chris, pumunta tayo sa mga Aita community sa Tarlac, sa Zambales. Doon, kinikwento talaga ng ating mga kapatid na katutubo na maraming nagtitake advantage sa kanila. Sila yung naghihirap magtanim, pero kapag dumating na sa presyuhan, kitang-kita, obvious na pinagsasamantalan sila. Nakasama din natin yung mga farmers sa North Luzon. Ganon din, sa mga kung sino pa yung nagtatanim, nagpo-produce ng food para sa bansa, sila pa yung pinakagutom, pinakadehado. They take on almost all of the risks in food production. Na yung iba sa atin, wala masyadong risks. Kung may failure sa pagtatanim, anytime pwede lang tayo kumuha, mag-angkat galing ibang bansa. Pero yung mga mahirap, kung may failure sa kanilang pagtatanim, ibig sabihin yan, nababaon sila sa utang. At marami sa kanila, dahil nabaon sa utang, napipilitang ibenta yung kanilang lupain. And right now, the average age of farmers in the Philippines is more than 60 years old. Wala nang gustong magtanim. So, ano mangyayari sa ating bansa if we continue to betray our poor farmers, our brothers and sisters sa mga katutubo? So, that's also one way to look at this Lenten season. Not just yung sitwasyon na tayo na-betray, but also kung tayo naman yung nagiging source ng betrayal, nagiging cause ng betrayal. So, nandito rin, may nagpapabati. Shout out from GQ ng Zamboanga del Norte. From Nenia Narita. Daghang salamat sa inyong thank you for watching. Mga kaigsuon na nato gikan sa Zamboanga del Norte. Si Tito Pons, suki ito. Salamat Tito Pons of GK Cavite. And
Gandang tanghali po from GK Saysayan, Bagak, Bataan, kay Ate Flor. Thank you sa mga kapatid natin dyan sa GK Saysayan. Hindi namin makakalimutan yung pagbisita namin dyan. Nakakatuwa at nabusog din kami. Maraming salamat. So, sabi ni Ramil, nagpapabati para kay Brad Emmanuel Vitor. Maayong udto. Watching din si Joy Miraflores from Sultan Kudarat. Maayong udto diha bay. So, si Jeris Joy Santos also watching. Hi, Jeris! Kumusta? So, yun. So, sa pagpapatuloy, again, while GK, the Biyahero will not be on the road in the next coming days to observe Lent, pero tuloy-tuloy yung ating biyahe bawat everyday ng 12 noon hanggang for just 30 minutes. But this time, yung biyahe naman, hindi ng physical biyahe ng sakyan, pero yung biyahe ng ating spiritual journey. Kaya in the next coming days, we'll be talking about characters sa Lent na pwede natin mapagkunan ng hindi lang aral, pero reflection. Reflections on our relationship with God, reflections on our relationships with other people, reflections on our relationship with the poor in our country. Kaya kanina, napag-usapan na we can also be the cause of betrayal, especially to ourselves, to our family members and friends, to our sa mga mahal natin sa buhay, sa ating asawa, sa ating girlfriend, boyfriend, or sa mga mahihirap. But lastly, we also have to reflect on our relationship also with our country. Na mainit sa usapin ngayon yung sa mga balita na may mga Pilipino na naging instrumento ng ibang bansa bilang mga spies. So, napakasakit na betrayal yun. Yung tinatraidor natin yung ating sariling bayan. Para sa ano? Maybe for some cash rewards. Pero napakalalim yun bilang mga Pilipino na walang katumbas na yaman yung pagtalikod sa ating bayan. In the history of the Philippines, madalas may mga ganyan. Madalas may mga lumalabas at may madalas, lalo na kapag krisis. Kapag krisis, lagi kong sinasabi, may tatlong klaseng tao na lumalabas. May mga taong walang pakialam, meron naman mga taong nagsasamantala. At marami niyan throughout our history, mga taong nagsasamantala kung may krisis. At ngayon, may krisis tayo geopolitically. Nagiging center yung Pilipinas sa mga conflicts, political and geopolitical. At may mga Pilipino na nakakalungkot, pumapanig. Pero tayo rin sa mga maliliit na pamamaraan, paano natin din nabibetray yung ating bayan. Sa tingin ko, sa simpleng hindi pagtatangkilik ng gawang Pilipino is it also hurting our country. Kaya kung kaya naman bilhin yung gawang Pilipinas, kahit mas mahal ng konti, yun yung bilhin natin. Okay? At kung kaya namang wag mo nang bumili sa Shopee, Lazada, ng kung ano-ano na baka ang iba dyan hindi naman kailangan, pero karamihan dyan galing sa ibang bansa, wag muna natin bilhin. Dahil pinapayaman natin, yung yaman natin, binabato natin doon sa palabas. Para sa anong bagay? Mga bagay-bagay na baka naman after 1 day, 2 days, hindi mo na kailangan, tinatapo na, basura na. Diba? So, hindi lang tayo gumastos, nag-iipon pa tayo ng basura dito sa ating bayan. So, kung kaya, as much as possible, kung meron namang gawang Pilipinas, kahit mas mahal ng konti, tangkilikin natin yung gawang Pilipino. At kung may mga bagay-bagay na hindi naman pa masyado kailangan, huwag na munang bilhin para makapagtipid at makapag-ipon para mabili yung mga sabihin natin minsan mas mahal na gawang Pilipino pero naman kailanganan natin. Gaya ng pagkain.
kung bibili tayo ng pagkain sa grocery, tingnan natin alin yung gawang Pilipinas. Kung meron mga kape, diba? Alin yung gawang Pilipino na kape. Diba? So, that's also one way of making sure that we don't become Judas to our own country. Diba? So, sabi ni Carolina Astor, magandang tanghali po sir, watching from GK Assumption, Padre Garcia, Batangas. Magandang tanghali po sa ating mga kapatid sa Batangas. After Holy Week, pag natapos na nating Central Zone, tutuloy po yung biyahe natin sa Metro Manila and eventually pupunta tayo sa Region 4A at dadan po tayo, sigurado, dadan tayo ng Batangas. Sabi ni Tito Dale, ito, galing to sa Ibayong, Lupalo. In behalf of GK Australia, magandang tanghali sa iyo, Kuya Dan, at sa lahat ng mga bayaning kasama natin ngayon. Salamat po, Tito Dale and Tita Tess. Kumusta din sa ating mga kasama dyan? Nag-share si Kuya Ramil Galera ng Bible verse, Luke chapter 4, verse 18. So, we are blessed to be blessed. We are blessed to bless. Okay. And sabi ni Pedro Brase, salute, God Kalinga. Yes, so magandang maraming salamat po sa lahat na nagkasama natin ngayon, sa lahat ng mga nagbabati, at sa lahat ng nag-aantabay. Again, ito po yung ating Biyahero. Tuloy-tuloy yung ating usapan every day ng 12 noon. Instead of our physical journey, ito naman we will shift in observance of Lent. We will shift towards talking about ano naman yung biyahe ng ating spiritual na aspeto. Mag-iba-iba man tayo ng relihiyon, but we believe that we Filipinos as a faithful people, importante sa atin yung pananampalataya, yung relationship natin sa ating Panginoon, at relationship natin sa ating mga kababayan, at lalong-lalo na relationship natin sa ating bansa. So, diyan po at pa-shoutout bago tayo magtapos. Pa-shoutout from Kuya Pedro to mga kapatid natin sa Federal Land, Pililla, Rizal. Magandang tanghali po sa inyong lahat. And again, so ito po yung Kuya Dan. At diyan po nagtatapos ang ating isa namang maiksi pero sana masaya at makabuluhan na kwentuhan dito sa ating Biyahero, ang biyahe ng bawat Pilipino. Maraming salamat po at see you tomorrow again at 12 noon. Maraming salamat. God bless.